Natutunan natin last week. Natutunan natin yung ang eksena natin last week, yung pinalaya si Jesus yung legion o 6,000 demonyo dun sa taong sinasapian. Pumunta sa baboy, yung mga baboy nagpatiwakal, nagpakamatay. So natutunan natin dun sa story na yon na yung pagkaligtas niya dun sa sinasapian ay the same, yung epekto dun sa ginawa niyang pagliligtas o pagpapalaya dun sa taong sinapian, ang epekto na the same sa atin nung tayo iniligtas niya, no? So from being unclean, naging clean o malinis yung tao. Tayo din gano'n. Dati marumi tayo sa kasalanan, ngayon malinis na tayo sa ating kasalanan. From unbelief to belief, no? Dati hindi tayo nananampalataya, ngayon tayo naniniwala at nananampalataya na. At from bondage to freedom. Dati tayong alipin tayo ng mundong ito, ngayon hindi na, malaya na tayo, no? Hindi na tayo, kaya nga nandito tayo ngayon, no? Ito ay nagpapakita na tayo hindi na alipin ng mundong ito. At kasama dito sa transformation na ito, kasi ang tawag doon, transformation, no? Yung pagbabago sa ating buhay. No? At kasama doon, kailangan natin gawin is to preach and proclaim the gospel sa mundo. No? Siyempre, unahin muna natin yung ating mga pamilya. Today naman, titingnan natin kung ano matututunan natin dun sa miracle na naganap sa isang babaeng 12 years nang dinurugo. Dinurugo siya ng 12 years na. Tingnan natin kung ano yung matututunan natin doon sa story na yun. Ang title ng story natin, Faith is a Verb. Verb, ano ba yung verb? Action word, no? Tama, action word. Ibig sabihin, kailangan gumagalaw. Sabi nga natin, galaw-galaw lang, no? Pag minsan, no? So, yung ating pananampalataya pala, dapat, meron pagkilos o may paggalaw, no? At ang text natin manggagaling sa Mark chapter 5, verse 21 hanggang 34. No? So, sa una, mapapansin natin, mag-i-start ang story na to, no? Doon kay Jairus, no? Tapos mauuwi siya doon sa story ng magsuswitch siya sa story ng inaagasan o dinurugo, tapos babalik na naman kay Jairus. So sabi sa verse 21, and Jesus had crossed over again in the boat to the other side. A large crowd gathered around him, and so he stayed by the seashore. So, matatandaan natin, di ba pinalaya siya sa hindi naman pinalaya, sinabihan lang sila na umalis na. Doon natakot yung mga tao sa mga taga Gerasenes, no? Dahil sa nangamatay yung baboy nila. Sabi, tinaanin sila, pero umalis na kayo. Kasi ayaw na nila, baka mamatayan na naman sila ng mga alaga, no? So from Gerasenes, balik sila ng Capernaum. No, bumalik si Jesus sa Capernaum. Ito yung home base ni Jesus. Dito siya nakatira. No? At ang sabi, marami tao nag-aantay sa kanya. So kasi nga, very popular na si Jesus sa mga ginagawa niya. No? So nung nawala siya sa Capernaum, na-miss siya ng mga tao. Nanaphanap siya. Dahil namimiss ng tao yung mga ginagawa niya. Again, uulitin natin na hindi lahat ng taong nag-aantay kay Jesus ay sumasampalataya. Iba rito, gusto lang nilang gumaling, yung mga sakit siguro sila. Yung iba, gusto nilang kumain kasi si Jesus nagpapakain. At yung iba ay nakikiusyoso lang. So, dati gawin, no? Ang ginawa ni Jesus, hindi siya gumigta. Ang sabi, he stayed by the seashore. So, sa baybay, ano sa Tagalog? Baybayin, nasa baybayin lang siya.
So kaya ganun ang ginagawa ni Jesus kasi in case na dumugi siya ng tao, pag nasa seashore siya, pwede siya sumakay ng bangka, and then lumayo ng konti. Naiiwasan yung pagka dumog sa kanya o yung stampede, no? Naiiwasan. Kaya dyan siya nag-i-stay sa tabing dagat, no? By the seashore. Madali siyang makakatakas, makakalayo sa mga tao kung sakaling dumugi siya. Verse 22, and one of the synagogue officials named Jairus came up, and on seeing him, fell at his feet. So, gaya na sabi ko kanina, mag-start yung story kay Jairus. Pero, magkakaroon ng iibahin ni Mark, tapos ibabalik sa kanya. At makikita natin, medyo shocking yung eksena. Medyo katakataka yung eksena. Kasi, si Jairus, isa siyang synagogue official. Ibig sabihin, isa siya sa mga religious leaders. Yung synagogue, parang church yun. No? Kasi nung giniba yung, nasira yung temple nila, nawalan sila ng place of worship. So, naisipan nilang gumawa ng mga synagogue. No? At doon sila nagkakandak ng worship nila. Doon sila nag-aaral ng scripture, nag-uusap. No? At si Jairus, isang synagogue official. So, hindi ito pangkaraniwan, no? Kasi yung mga religious leaders na ang nag-reject kay Jesus. Kaya, nakakapagtaka bakit si Jairus lumapit kay Jesus at ang sabi pa, fell at his feet. No? Ang pinakikita nito na sila na siya ay sumasamba kay Jesus. Kapag kasi nagpatira pa, sign yun, o pinapakita nun yung worship. No? Samantalang yung mga religious leaders, sila yung gusto magpapatay kay Jesus. No? Kaya, medyo delikado rin yung ginawa ni Jairus, no? Kasi pag nalaman ng mga religious leaders ang ginawa niya, maaaring kamatay niya. No? Kasi blasphemy yun. Dahil sinamba niya si Jesus. So, pinapakita lang dito na si Jairus, desperado. No, hindi niya wala na sa pakialam kung anong mangyari sa kanya. Ang mahalaga, maipahatid niya kay Jesus yung kanyang request. Ano ba yung request ni Jairus? Verse 23, and pleaded with him earnestly, saying, my little daughter is at the point of death. Please come, that by coming, you may lay your hands on her, so that she will be saved and live. No? Nasa point of death, yung kanyang anak, kaya siguro ganun siya ka-desperado. Siguro naman lahat ng ama, ganun, minsan, kahit ang ina, ganun din ang gagawin. No? Kasi nasa bingit ng kamatayan yung anak niya. Kaya hindi niya na iniisip. O ano kay hinat na nung ginawa niya, pinakita niya sa mga tao, no? Kasi naniniwala siya na mahalaga yung bawat oras na dumadaan. Kasi nga, nasa bingit na ng kamatayan yung anak niya. No? At alam niya, naniniwala siya na si Jesus yung tanging pag-asa niya. No? That is faith, no? Faith yung ipinakita ni Jairus dito. Siguro, nagtitigil Jairus yung mga kwentuhan, yung mga usi, tungkol kay Jesus, no? Kaya, pumunta siya kay Jesus, kung nalaman niya, andyan na si Jesus, pumunta siya. At syempre sa una, siguro duda siya, kasi nga, religious leader to. Pero yung doubt niya na overcome ng kanyang faith. No? At ginamit yung pagkakasakit ng anak niya para lumabas yung faith. No? Kung minsan sa tao, ganun. No? Minsan, kailangan mo ng dumanas ng mabigat na problema yung tao bago lumabas yung faith. No? Bago niya ma-exercise yung kanyang
faith. No? Lumas yung faith kasi gusto niya gumaling yung anak niya. No? At nakita niya si Jesus lang ang only way, no? Which is true, no? Kaya yung faith, kung ano sasabihin yung faith natin, true yun. No? Truth yun. Verse 24, and he went off with him, and a large crowd was following him and pressing in on him. So nakita ni Jesus yung faith ni Jairus. Kaya sumama siya sa kanya. No, walang hesitation. Hindi na nagdalawang isip si Jesus. No? Kaya sa atin, ganoon din, no? Pag nakita ni Jesus yung faith natin sa kanya, walang dalawang isip yun, walang doubt yun, walang hesitation. No? Yung pinakita ka ni Jesus kay Jairus, yung kanyang mercy and grace. Lalo na dun sa kanyang anak. No? At sa atin, ganun din ang ipinakita ng ating Diyos Ama. No? Nung tayo'y makasalanan pa. In-extend niya sa atin yung grace and mercy. Tandaan natin, no? Ano yung salvation natin? Salvation by grace alone. Nagaling sa Lord through faith alone. In Christ alone. So, yun lang, no? Tawag dito. Ganun ang ginawa ng Diyos Ama sa atin. Sinubo niya si Jesus. Nakita niya yung tao, wala pa kaya na iligtas ang kanyang sarili. So, sinubo niya si Jesus. Sa ating mga para tubusin yung ating mga kasalanan. Salamat sa Lord dahil kung hindi yung ginawa ng Lord, wala tayo ngayon dito. Lahat tayo, inaantay natin yung ating kaparusahan. Pero dahil sa pag-ibig ng Lord sa atin, sa kanyang mercy, sa kanyang awa, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Napili tayo, no? We were chosen. At pansinin natin, nung papunta na sa kila Jairus, sumusunod pa rin yung tao sa kanya, no? Sumusunod pa rin. Sige, makikita natin yung eksena, parang may mga rally, no? Mga rally, pag nakita mo, daming tao, siksikan sila. Kung papunta sila doon, lahat niya papunta doon, no? Isa, nakasama na kasi ito sa rally, no? Ito yung tinatawag na cultural Christianity, no? Na kapag kumbinyente, sumusunod sila. Sumusunod ng tao kay Jesus. Kapag kumbinyente. Kapag may excitement o may attraction, nagpupuntahan yung mga tao. No? Kagaya kay Jesus, kaya nila tinutulog si Jesus kasi meron silang excitement. No? Gusto nila magpagaling, may attraction, nakita nila, magpapagaling si Jesus. No? Isipin mo, makakita ka ng taong sinasabihan, pinagagaling. No? Taong may kepong pinagagaling. No? Pero, yung mga taong ito, pagdating ng pagsubok o ng temptation, nawawala. No? Sabi nga, when the going gets tough, nawawala sila. No? At nasa isip nila, bahala ka na dyan. No? Diba? Subukin mo, ipahuli nila si nung nasa Gethsemane sila, kasama ni Jesus yung mga alagad. Pero nung hinuli si Jesus, nagtakbuhan yung mga alagad, no? Natakot. No? Kasi wala pa yung Holy Spirit sa kanila ng mga time na yun. Kaya sila ay considered na unbeliever pa. Kaya nagtakbuhan sila, no? Iniwan nila si Jesus. Ganun na ang nature ng tao. No, sasamahan ka lang niya. Bihirang-bihira yun, no? Na sasamahan ka hanggang kamatayan. No, parang hindi ako naniniwala sa gano'n. Pero siguro sa kapatid, pwede, no? Sa magulang. No, may kapatid ako, yun ang kapatid ko namatay. Yun, tingin ko, sasama sa akin yun hanggang kamatayan. Talagang ipaglalaban ako ng patayan nun. Pero hindi lahat ng tao, gano'n. Kapag ka nandyan na yan, ako, iiwanan ka na sa area. Yan ang likas sa tao. Pero si Jairus, hindi, no? Nakikita natin, kakaiba si Jairus, no? Kahit na manganib yung
yung position niya, yung popularity niya, hindi niya inisip yun, no? Hindi niya binigyan halaga. Kasi nasa isip niya, kailangan gumaling yung anak ko. Yung anak ko ang mahalaga rito. Wala nang halaga yung kahit tatanggalin nila ako sa sinagoga, basta gumaling lang yung anak ko. So, ganun siya, no? Yung mga disciples, ganun din naman, no? At the end, no? Nung dumating na yung Holy Spirit sa kanila, hindi na rin nila inisip yung kanilang sarili, no? Dahil sa paglilingkod sa Lord. No? Kasi yun ang bilin ng Lord sa atin, eh. If you want to follow me, sabi niya, itakwil mo yung sarili mo. Ang ibig sabihin nun, ako ang i-prioritize mo. Ang priority mo ngayon, hindi na yung buhay mo, hindi na yung mga gustuhan mo, kung hindi yung kagustuhan ko na. Yun ang ibig sabihin mo. Yun ang totoong following Jesus. Alam ko, mahirap. Pero yun ang utos niya. No? At hindi niya iutos yun kung hindi natin kakayanin. Kaya natin yun. No? Kaya natin yun. Yun ang bili niya sa atin. Verse 25, and a woman who had a hemorrhage for 12 years, hindi tapos, no? Dito nag-pause yung kwento ni Jairus, no? Si Jairus muna, tsaka yung anak niya yung una, no? Biglang kumambyo si Mark, no? Kumambyo siya ng story. Napunta dito sa babae, dinutubo ng 12 years, no? So nag-pause yung kwento ni Jairus. May bagong kwento pumasok o ipinasok si Mark. Patawag ng mga scholar dito, Markan sandwich. No? Parang yung sandwich. Di ba? Yung sandwich, tinapay sa gitna palaman. No? So, unang pisngi ng sandwich, yung kwento ni Jairus. Tapos, isiningit yung kwento nitong babae na 12 years ang inaagasan. Tapos, at the end, yung ulit kwento ni Jairus. Kaya tinawag nilang Markan sandwich ang itong eksena na to. No, ipinasok kasi ni Mark yung story ng babae 12 years nang dinudugo. Meron siyang menstrual disorder. No? Alam ko, ngayon may mga ganito parang mga sakit, no? Yung hindi tumitigil yung menstruation. Verse 26, and yung babae daw, and had endured much of the hands of many physicians. Marami na siyang pinagdaan ng mga doktor, and had spent all that she had, and was not helped at all. No? Naubos niya na yung pera niya. Walang nakatulong sa kanyang doktor, but rather had grown worse. Lumala pa yung sakit niya. Mas lalo pa lumala. No? Kung kani-kanin doktor na siya nagpagamot, ubos na yung pera niya, pero hindi siya gumaling. No? At lumala pa. No? At yung kondisyon ng babae ito, at saka yung kondisyon ng anak ni Mark, ni Jairus, parehas, no? Palala na palala yung kondisyon nila. So, kailangan talaga nila yung immediate attention ni Jesus, no? Kailangan talaga nila, kasi palala na palala, mauuwi na sa kamatayan yung kanilang karamdaman. Isipin mo yung 12 years kang diyodugo, no? Hindi pa naman uso yung yung iniinom nyo na ng dugo? Iron ba yun? Pero sulfate, hindi pa naman uso yung pero sulfate, no? Siguro itong babae nito, itsura nito, putlang-putla, ano? So verse 27, after hearing about Jesus, she came up in the crowd behind him and touched his garment. Narinig niya, daming tao, sino yan? Si Jesus yan. Parating. So nadinig niya na yung ito lang ang pag-asa ko. Tulad ni Jairus, alam ng babae na si Jesus lang ang pag-asa niya. No? Ilang doktor na nga yung humawak sa kanya, hindi siya napagaling. So wala na siyang chance, no? Si Jesus na lang ang pag-asa niya. Ang problema niya, ang daming tao, yung mga usisero na nakasunod kay Jesus. Naglalakad si Jesus, yung mga tao sumusunod, no? Kasi siguro sabi niya, baka may pagkagalingin na naman ito, panoorin natin. No? Iniisip mo ba, paano kung makakalapit kay Jesus? Paano kung makakapag-request dito na pagalingin ko siya, pagalingin niya ako, no? Yun ang problema ng babae.
For she was saying, if I just touch his garments, I will be saved from this. Naisip niya, mahawakan ko lang yung damit. Maliligtas na ako. So faith na naman, no? Pinakita rin itong babae nito yung faith. Kaya nga yung title natin, faith is a verb. No? Kailangan yung faith, may pagkilos. Hindi pwedeng yung faith mo tulog. No? Kailangan may pagkilos. No? Ang baka nagpipray ka, Lord, gusto ko baka naniniwala ako, Lord, na bibigyan mo ako ng sasakyan. Bibigyan ka ng sasakyan. Paniniwala mo, ang lakas ng pain mo, paniwala ka talaga. Wala ka naman trabaho, hindi ka nagtatrabaho, tulog-tulog ka lang sa bahay. Ano ka magkakaroon ng sasakyan? No? Akala mo, galing langit, ibabagsak ni Lord yung sasakyan. Pag ganun ginawa, patay ka ron, babagsak ka ng sasakyan. No? So, itong babae na to, inisip niya, mahawakan ko lang yung laylayan. Kasi sa Jewish tradition, ang laylayan ng damit ng lalaki, merong mga nakatahin dyan. No? Hindi kagaya ng laylayan ng damit ng babae. May nakatahin dyan. No? Kasi yung laylayan ng damit ng lalaki, nagpapakita yun ng authority and power. Tignan natin, no? Naisip ng babae yun na si Jesus nakakapagpagaling, so may power to. Mahawakan ko lang yung lalay niya kasi nagsisimulize yun ng authority and power, gagaling ako. So sabi ng 29, and immediately, ginawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus, the flow of her blood was dried up, and she knew within her. Hindi pa lang tayo. Lumaktaw pala tayo sa 27, sorry ha. So, sa 27 muna tayo, sabi, after hearing about Jesus, he came up in the crowd behind him and touched his garment. So, hinawakan ng babae yung garment o yung damit ni Jesus, no? Tapos, sinabi niya nga na, if I just touch his garments, I will be saved from this. So, naalala niya yung significance ng laylayan ng damit ng isang lalaki. Actually, nasa scripture din yan, no? Hindi ko na lang na-research, no? Na yung laylayan ng damit ng lalaki ay nagpapakita ng authority and power. Kaya hinawakan niya yun. Kaya yung paniniwala ng babae, base sa scripture, hindi base sa tradisyon. No? Mahirap kasi kapag yung ating faith base sa tradisyon. Kailangan yung faith natin biblical. No? Kaya kung mababasa din dyan, sabi natin, ang church natin, self-centered, Bible-centered, at saka Bible-based. No? Kasi scripture na, yung paniniwala natin galing sa scripture, hindi galing sa tradisyon. No? May mga ibang church kasi, marami silang tradisyon na ginagawa sa loob ng church nila. Ay, hindi naman Bible-based, no? Na kailangan mo maging reverend para mag-conduct ka ng communion, kailangan mo maging reverend para mag-bautismo ka ng... ang sabi nga ni Scripture kahit sino pwedeng mag-conduct ng communion at kahit sino pwedeng mag-conduct ng water baptism. Diba? So, ang sinusunod nila, yung tradition nila, no denomination nila. Hindi Scripture. Yung babae na dinudugo, yung kanyang faith, base sa Scripture. Hindi base sa tradition. Although both traditional and scriptural yung kahulugan ng laylayan ng mga damit ng lalaki. No? Kaya yung mga damit ng lalaki noon, parang sa babae din, di ba? Siguro nakakapanood kayo, no? Hanggang ngayon, gano'n pa rin yung ibang mga damit nila, mahaba rin na gano'n. No? Pero, malalaman mo kapag nakasampay kung pambabae o panlalaki, kasi yung panlalaki merong may mga burda sa laylayan. Kumbaga may lining. So palatandaan nyo na lalaki ang may-ari no damit. No? Kaya hindi pwede suotin ng babae yun kasi
makikita, babatuhin siya ng mga tao, no? At isa pang makikita natin dito sa babae na to, hindi niya inisip yung delikado yung ginawa niya. Kasi, dahil nga siya dinudugo, siya considered unclean. Ang babae, sa panahon nila, kapag may menstruation, considered unclean yan. Hindi yan pwede pumasok sa templo. Kasi kinukonsider silang marumi. Eh siya, considered siyang marumi. No, hindi nga siya pwede makihalubilo sa ibang tao. Di ba yung ketuhid, considered na marumi yan, hindi yan pwedeng makihalubilo sa general public. Ganun din kapag may menstruation yung babae. Dapat nasa bahay lang yan. Hindi siya pwede makihalubilo. Pero siya, nakihalubilo siya sa mga tao, hinawakan niya pa yung damit ni Jesus. No, may possibility na pag nalaman ng mga tao yun, pwede siyang batuhin, stoned to death. No? No, basta siya, hindi niya na rin, kagaya ni Jairus, hindi niya rin inisip yun. No? Okay, ganun din, kung hindi ko mahawakan to, mamamatay din ako. Hindi, baka sakali na lang ako, no? Nahawakan ko para gumaling ako. No? Basta pumunta lang siya sa likuran ni Jesus, hinawakan niya yung laylaya. Ano yung mga nagbaba ng paralitiko, no? Natandaan nyo yung naghukay ng bubong? Diba? Ang hirap din yung ginawa nila, no? So, isa rin sa mga nakita ni Jesus yun, yung faith nila. Para hukayin nila yung bubong. Ganun din yung pinakita ng babae nito, no? Yung faith nila, pati si Jairus, ipinakita na nag-respond sila ayon sa paniniwala nila kung sino si Jesus. No? Kasi, kung hindi naman sila naniniwala si Jesus ang Messiah, hindi nila gagawin yung mga risks na yun sa kanilang buhay. No? Pero naniniwala sila na si Jesus yung Messiah, kaya nila ginawa yun. At nakita nila na hindi kaya sa doktor pag pupunta tayo. Kagaya nung Friday, nagpunta kami ng nanay ko sa doktor, sinamahan ko siya. Number 9 siya, na-attend kami ng doktor, mga 10:30 na. Kay Jesus, walang appointment. No, direkta. Kunyari, gusto mong magpagamot. Lord, pagalingin mo ako sa sakit ko, ganito. Hindi mo na kailangan mag-antay ng oras o ng araw. No, meron kang hinihiling. No, meron kang hinihiling. Sabihin mo, on the spot, sabihin mo na. No? At kapag kalooban ng Lord dyan, hindi ka matapos mag-pray. Nandiyan na yung blessing. Walang appointment. No? Mas mabilis pa sa text. Pag nag-pray tayo, nung nag-pray ka pa, hindi pa tapos, andyan na yung response eh. Kaya minsan, pag nag-message tayo sa messenger, minsan ang tagal bago, wala na, pag mahina yung signal, ang tagal bago pumasok doon sa kabila. No? Kaya Jesus, walang traffic. No? Walang traffic. Kapag nag-pray tayo sa Kanya, naghingi tayo ng tulong sa Kanya, bago mo matapos sabihin yung inihingi mo, nandyan na. Of course, depende yun sa kalooban ng Lord. No? Kaya nga nagpaplano kung turuan ko kayo, magkakaroon tayong seminar about prayer. Verse 29, and immediately, the flow of her blood was dried up. No? Tumigil yung pagdurugo ng babae. And she knew within her body that she had been healed of her affection. So, alam ng babae na gumaling na siya. Isipin mo, 12 years niyang dinadaanan siya. Kumbaga, alam niya na yung sakit niya. At naramdaman niya yung ginhawa for the first time after 12 years. Kaya alam niya, gumaling na siya. No? So, isa na naman itong pagpapakita na yung healing ng Lord na tinatawag natin miracle healing, immediate. No? Kapag pag mag-miracle ang Lord na pagaling ka, immediate yan, hindi yan gradual, hindi dahan-dahan. No? Marami kasing mga manlulokong pastor ngayon na sinasabi nila, meron silang healing power, pero ang katotohanan, mindsetting lang ang ginagawa. No? Siyempre sabihin, kaya hindi sila nagpupunta ng ospital.
Kasi kung totoo may healing power yung pastor, dapat pumunta ng ospital yan. Pagalingin lahat yung mga may sakit doon. Pero anong ginagawa niya? Papatawag ng tao. Kasi gusto niya audience lang. No? Papatawag ng tao, tapos imang mindset. No? Siyempre yung tao, gusto niyang gumaling. Pag sinabi, magaling ka na. Isipin niya, magaling na ako. No? Lalakad pa kunyari. Kunyari, hindi nakakalalakad. O, pagkalis ng camera, tutumba na yung pilay, kung totoong pilay, ha? Yung iba, binabayaran, huli, no? May mga nag-confess na talagang dinadayan nila. Yan, sila Benny Hill. Ako, grabe yan. Marami, dito sa atin, marami din. Na ganyan, mga nandadaya, no? Hindi ko maintindihan. For the sake of money yan, no? Kaya nila ginagawa yun. Kaya si Jesus, pag nagpagaling, well, hindi na di-delay, no? Hindi progressive, immediate. No? Yan ang palatandaan na yung kagalingan galing sa Lord kapag immediate. Pero pag dahan-dahan, gradual, ay hindi yan sa Lord galing. Kaya din ng doktor yan. No, yung doktor, pag nagpagamot tayo, dahan-dahan yan. Hindi naman pag-reseta sa'yo ng doktor, inumin mo yung gamot yan. Yung araw na yun, magaling ka, hindi. Dahan-dahan, yung antibiotic, di ba, 7 araw. Verse 30, no? And immediately, Jesus, perceiving in himself that the power proceeding from him had gone forth, no? Turned around in the crowd and was saying, "Who touched my garments?" So, kakaiba itong healing na to, no? Makikita natin, kakaiba. No? Sinabi ni Jesus na publicly na may lumabas na power sa kanya. No, hindi naman, maraming ginawang panggagamot si Jesus, hindi niya ginawa ito. Hindi niya sinabi publicly na may lumabas na power sa kanya. Ramdaman niya, no? Bagamat nakatalikod siya, nararamdaman ni Jesus yun na may lumalabas na power sa kanya. Dito sinabi niya, no? Na may lumabas na power sa kanya. Kasi ang tagi yung siya lamang at saka yung babae ang nakaramdam nun, no? Sabi natin kanina, mga unang verse, alam ng babae na gumaling na siya. Kasi tumigil yung pagdurugo niya. No? At si Jesus, alam niya rin yun kasi may lumabas na power sa kanya. Kaya nagtanong si Jesus, no? Sino humawak sa damit ko? Siyempre, rhetorical question to. Alam ni Jesus kung sino yung humawak, pero may purpose. Kung bakit niya tinanong yun. No? Alam niya kung sino yung humawak. Diyos si Jesus eh. Tinanong niya, sino humawak sa damit ko? No? At tatandaan natin na during this time, lahat ng healing or miracles na ginagawa ni Jesus, yung Holy Spirit ang gumagawa. Okay? Dahil na si Jesus at this time, 100% man, 100% God. No? Ang tawag natin doon? Hypostatic union, no? Kaya yung nagpapagaling, yung Holy Spirit, kaya ano sinabi ng mga Pariseo sa kanya, yung mga earlier chapters natin, na yung demon, ang nagpapalayas ng mga demonyo, doon nagkaroon ng kasalanan, walang kapatawaran. Blasphemy to the Holy Spirit. Dahil sinabi ng mga religious leaders na yung spirit na kay Jesus ay demonyo. So, yung Holy Spirit ang kumikilos at nagpapagaling doon sa mga tao, no? Verse 31. And his disciples were saying to him, "You see the crowd pressing in on you, and you say, 'Who touched me?'" No, sarcastic yung sagot ng mga alagad, no? Sarcastic. Nakita mo lang ang daming tao, sabi nila kay Jesus, no? Tinanong siya, sino humawak sa akin? Sabi ng mga alagad, nakita mo lang ang daming tao, tatanong mo kung sino humawak sa'yo. Halos lahat yung humahawak sa'yo. No? Sarcastic yung sagot ng mga alagad sa kanya, no? Ang dami-daming sumusunod sa atin. Dinudumog ka nga tapos tatanungin mo sino humawak sa damit mo. Halos lahat ng nasa likod mo nakahawak sa'yo. Siguro, sabi ng mga alagad, no? Lahat ng dinadaanan mo humahawak sa'yo. Bakit? Tatanungin mo kung sino. No, kasi, siyempre,
Mahirap para sa mga alagad sagutin yung tanong ni Jesus. So, sa dami nga kasi ng tao. So, kaya sinabi ni Jesus yun, kasi gusto niya madinig ng babae. No? Kaya tumigil siya eh. Kung tutusin, ay, pwedeng dire-diretso na lang si Jesus. Okay, may gumaling, okay lang. Eh, talaga naman gusto ko yan. Pero tumigil siya, no? At tinanong niya yung mga, sino mawak sa akin? Para marinig ng babae. No? Para marinig, sabi sa verse 32, and he was looking around to see the woman who had done this. Alam ni Jesus na yung babae na yun ang umawak sa kanya. Pero nagsalita siya ng gano'n, hindi para sagutin ng mga alagad. Na yung sagot ng mga alagad, medyo sarcastic. No? Buti nga, hindi sinabi nung ni Jesus sa mga, bakit galit kayo sa tanong ko? No? Hindi gano'n, no? Wala sinabi si Jesus na gano'n, bakit galit kayo? Hindi niyang sagot niyo, ha? Pero hindi ginawa ni Jesus na uunawaan niya, no? Siguro sabi niya, mga pagod na itong mga alagad ko. Kasi, siyempre, yung alagad niyan, nakakita na mo kayo ng artista o mga sikat na tao, no? Yung mga alagad sila yung crowd control, no? Pinipigilan niya yung mga tao na so, nakakapagod yun, no? So, sabi sa 32, he was looking around to see the woman who had done this. Nakita niya yung babae. So, yung babae, malamang, nung narinig niya yung sinabi ni Jesus, maraming napahiya siya, o natakot. No? Maraming napahiya siya, o natakot. Kaya yung response ng babae, but the woman, fearing, natakot siya, no? And trembling, aware of what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. No? So, nagpatira pa na naman, no? Sinamba na naman siya. No? Sinamba si Jesus. Sa takot ng babae, kinuwento niya yung kanyang buhay, no? Yung buong pangyayari. No? Yung sakit nga, kinuwento niya kay Jesus. No? So, yun ang gusto lang ni Jesus, no? Alam na ni Jesus yun eh. Hindi niya na kailangan ikwento. Pero, gusto ni Jesus, magsabi siya. So, prayer ganun din. No? Bago tayo mag-pray, alam na ng Lord kung ano yung sasabihin natin, pero gusto ng Lord, mag-pray ka. Magsalita ka. Sabihin mo sa Kanya kung ano yung gusto mo. Bagamat alam niya na. No? That is prayer, no? Nakita natin kung anong ginawa nung babae, nag-worship siya, and then nag-pray siya kay Jesus. No? Ano response ni Jesus? And he said to her, daughter, your faith has saved you. Go in peace and be healed of your affliction. No? Hindi siya ni-rebuke ni Jesus, yung babae. No? Kasi nga, hinawakan niya yung damit ni Jesus, walang paalam. At saka unclean siya, hinawakan niya si Jesus. No? Kasi kung mga Pariseo, hinawakan nila yung damit nila, unclean ka, naku, lagot ka. No? Pero si Jesus hindi, no? Iba yung response niya. Hindi niya nireview kung babae. Sa halip, tinanggap niya. No? Ganun si Jesus, no? Ganun ang Diyos sa atin. No? Tayo dati makasalanan tayo, pero nung lumapit tayo sa Kanya, tinanggap niya tayo, no? Na buo, walang kondisyon. Hindi sinabi ni Jesus na magpakabait ka muna bago ka lumapit sa akin. Walang gano'n, no? Kasi nga alam ni Jesus yung ating kahinaan. So, yung babae, makikita natin dito, hindi sapat yung paghawak niya sa damit ni Jesus. No? Hindi sapat. Ano yung kailangan ng babae? Yung faith pa rin. No? Sabi ni Jesus, your faith has saved you. Yung faith natin, yun lang ang magliligtas sa atin, kung hindi yung ating mga gawa. No? Hindi tayo kaya iligtas ng ating mga gawa, no? Yung mga gawang mabuti. Yung gawang mabuti, after ngayon, pagkatapos na lang kaligtasan niya. Kapag nagkaroon na tayo ng kaligtasan,
kailangan natin gumawa ng mabuti. No? As evidence na tayo ay naligtas. No? So, hindi sapat yung paghawak mo ba sa gamit ni Jesus. Kailangan niya si Jesus para gumaling. No? Para maligtas. At yung faith niya ang naging cause ng kanyang kaligtasan at kagalingan. Di ba napapansin natin, sa tuwing magpapagaling si Jesus, sa mga tao may sakit na lumalapit sa kanya, una kailangan may faith. No? At bago niya bigyan ng kagalingang pisikal, binibigyan niya muna ng kagalingang spiritual o kaligtasan muna. No? Sabi, your faith has saved you. Kaligtasan muna. Go in peace and be healed. No? Sa huli yung healing. Kasi mas mahalaga yung kaligtasan kaysa sa healing. No, kaya pag meron tayong gustong ipanalangin, may mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay na gusto natin ipanalangin, may mga sakit, ang unang-una ipapanalangin natin sa kanila, yung kaligtasan. Susunod na lang yung healing. Kasi, matik na yun eh. Ang kaligtasan muna, Lord. Kahabagan mo itong kapitbahay ko na to. Na makasumpong din siya ng kaligtasan binigay mo sa amin. No? Hindi yung kagaya noon, no? May mga kasamahan ako sa church, no? Prayer request. Prayer request ko yung kapitbahay ko may sakit na gumaling sila. No? Oo, gagaling yung kapitbahay mo, pero ang punta no, impyerno. No? Kasi hindi mo pinag-pray, hindi mo hiniling na magkaroon siya ng kaligtasan. Dapat ipag-pray mo yung kagalingan ng yung kaligtasan ng kapitbahay ko at kagalingan niya. No? Matik na yun, pag binigyan ni Lord ng kaligtasan niya, pagagalingin niya. No, hindi natin alam kung ano yung priority. Priority yung ating spiritual life. Hindi yung physical na to, no? Huwag tayo magpo-focus sa pangangailangan ng physical natin. Mag-focus tayo sa pangangailangan ng ating spirito. Yun ang mahalaga, no? Kasi yung spirito natin, yan yung pupunta sa langit. Hindi itong katawan na to. No? Kaya, kahit pagandahin mo ng pagandahin kung katawan mo, paganda ka ng paganda, no? Pag namatay ka, isa lang pupunta mo, doon pa rin sa langit. Yung katawan mo pinaganda, iwan mo yan, kakainin ng uod yan. No? Design yung ginastos mong pera sa pagpapaganda, mabuti pa, binili mo na lang ng Jollibee. No? Kaya kailangan alam natin yung priorities sa ating buhay. No? Kaya sa ating araw-araw o linggo-linggong pakikinig ng sermon, sa pag-aaral ng scripture, malalaman natin ba dapat ang maging priority ko sa ating buhay. No? Spiritual muna bago physical. Spiritual healing bago physical healing. Spiritual life bago physical life. Ano ba yung isang mahalagang bagay na tinanggap nitong babae? No, peace. Napakahalaga niyan. Peace na hindi kaya ibigay ng mundo. No? Yung peace na binibigay ni Jesus ay iba sa peace na binibigay ng mundo. Yung mundo kahit peace, no? Kagaya ngayon, meron tayong peace, no? Hindi kapayapaan tayo, wala tayo sa gera. No? Yung peace na yan, temporary yan. No, temporary. Kahit may peace tayo, kung wala yung peace na bigay ng Lord sa atin, paglabas mo pa lang dyan. No? Paglabas mo dyan, nahulog, yung pera mo nasa bulsa mo, 1,000. No? Nahulog, pag uwi mo sa bahay, wala na yung peace. Kasi nawala ka ng 1,000. No? Pero yung peace na binibigay ng Lord, hindi yung mawawala. Kahit na nagkakagulo yung may gera dyan. No? Magkaroon ng gera. Yung peace na galing sa Lord, hindi yung mawawala. Nandun yun. No? Peaceful ka na, okay lang yan. Sige, hindi lang. Magkagera. Huwag lang akong gagawin isang talo, okay lang sa akin.
Pero magkagera dyan, okay lang yan. No? Kasi, kung namatay man tayo, doon din naman tayo pupunta. No? Pinatatagal pa natin. Hindi ako. Mas masarap. Sabi nga ni Paul, to live is Christ, to die is gain. Gain yung death, ha? Nakita natin yun? To die is gain. Yung death, gain. No? Pero hindi ibig sabihin magpakamatay ka. Hindi, ano yun, hindi ka, baka ibig na kung biyahing langit ka, biyahing impyerno ka, pag nagpakamatay ka. No? Kaya, yung peace na yon napakahalaga, no? Kaya nga, pag sinabi ni Jesus, go in peace, napakahalaga, no? No? Talaga lalabas ka nun, o maglalakad ka nun ng parang ang baliw nun, no? Na tuwa-tuwa ka, masaya ka. No? Sa mga mananampalataya, ganun din, no? Kaya pag nagpipray tayo, hinihingi natin yung love, joy, and peace. Na siyang napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Na huwag yun mawala, no? Kaya makikita natin, yung si Jairus, tsaka itong babae na to, ipinakita o in-exercise nila yung kanilang faith. No? Kaya nga, faith is a verb. It's an action word. No? Action. Sabihin, mayroong paggalaw. No? Hindi yun noun, hindi yun pronoun, hindi yun adjective. It is a verb. No? Yung faith. No? Next week, itutuloy natin yung story nung kay Jairus. No? Kasi nga, Mark and Sandwich, inuna muna natin tignan yung palaman. No? Next week, yung tinapay ang ating titignan. At sa ating pagtatapos, sabi, faith is active. No? Kasi nga, action word siya. It is what causes us to act. Yung faith ang nagpapakilos sa atin. If a person is not acting on upon his or her faith, then that person has no faith. Kapag hindi tayo kumikilos o namumuhay o gumagalaw ng ayon sa ating faith, ibig sabihin wala tayong faith. No, kasi dapat ang magpapatakbo sa atin. Dapat ang magpupush sa atin sa ating buhay. Yung faith natin. No, yung faith, hindi lang isang bagay na hahawakan mo lang yan. No? Gaya nitong mic. Hawak-hawak mo lang. Hindi pwede, hindi yan ganyan, hindi yan ang purpose ng ating faith. Hindi yan isang bagay na gumagalaw. No? Hindi yan isang bagay na ipapatong mo lang sa mesa, gaya ng mga ganyan. No? Iwan mo na, hindi. No? Yung faith, parang electric fan. No? Kita mo yan, gumagalaw na gano'n. No? May purpose kasi siya. No? Kasi pag pinatay mo yan, hindi umikot. Magbibigay ba ng hangin yan? Hindi, no? Kailangan niya umikot para magbigay ng hangin. Ganon din yung ating faith. Kailangan natin gamitin. Kailangan niyang gumalaw. No? Kailangan yung faith natin, yun ang nagpapatakbo sa ating buhay. No? Yun ang dapat nagpapatakbo. Dapat yun ang ginagamit natin. O paano natin gagamitin yung faith sa ating buhay? No? Faith, maniwala ka sa promises ng Lord. No, yung promises niya, marami nagsasabi, mananampalataya sila, pero hindi sila naniniwala sa promise ng Lord. Sabi ng Lord, hindi ko kayo pababayaan. No? Yung mga ibon, pinakakain ko. Kayo pa kaya mas mahalaga kayo kaysa sa ibon? Pero hindi, nababasa nila yun, alam nila, pero hindi nila, inaano yun, hindi nila sinusunod. Hindi nila pinaniniwalaan. Kasi, mas uunahin nila yung gusto nila. Kaysa doon sa sinabi ng Lord na trust me. No? Trust mo, pagkatiwala mo sa akin ang buhay mo. Hindi yan pagkakatiwala. Di Lord, ito gusto ko eh. No? Ngayong oras na to, ngayong araw na to, ako muna masunod. No? Faith ba yun? Hindi yung faith. Pag sinabi natin faith, trust, pagkatiwala mo yung buhay mo, buo. Hindi yung 50% lang sa Lord. No? Kasi, pag ipinagkatiwala natin sa Lord yung ating buhay,
kahit bumitaw ka sa kanya, siya hindi bibitaw sa'yo. No? Parang yung eksena na nahulog sa bangin. No? Ang Lord, hawak ang ganyan. No? Ang Lord, pag hinawakan ka dito, hindi dito. Kasi pag dito, makakabitaw yan. Eh. Dito ka hahawakan niya. No? Parang siguradong hindi ka mahuhulog. At kapag ang Lord na nakakapit sa'yo, hindi ka talaga mahuhulog yan. No? Eh yung iba, gusto nila humawak sa kanila, tao rin. No? Gusto nila, tao rin. Ay, ito masusundin ko pa kaysa Lord. Tika muna, dito muna ako susunod. Kasi mas gusto ko ito eh. Mas ito yung nagpapasiya sa akin eh. Delikado yung gano'n, no? Yung nagpapasiya sa iyo, yung mundo. Kasi nga, di ba, nakita natin, dapat may transformation. Dapat may pagbabago. Dapat ang Lord na magpapasaya sa iyo. No, kaya nga, isa sa mga evidence natin, dapat meron tayo excitement sa pagpunta sa church. Dapat may excitement tayo, makinig ng salita ng Diyos. Pag wala, hindi tayo sigurado na meron ka ng kaligtasan. Pag wala yan, sabi mo, naalala ko yung sinunod preach, no? Si Tatay Eric, no? Yung pagiging ng pala, dapat may excitement. Hindi ka dapat pumunta sa church na attendance lang. No? Sabi niya. Kailangan mayroong excitement. No? Kasi, pag wala, konting ulan lang, para kang asin, hindi na ako mag-church, umuulan. Pag maaraw naman, hindi ako mag-church, maaraw. Ayaw mo ba sabihin kaya sinasangkalan mo pa yung panahon? Pero ang totoo, ayaw mo talaga. Ano gusto mo? Mag-snow para mag-church ka? No, ayaw mo na ulan, ayaw mo na araw. Pero gusto mo snow? Wala na snow sa Pilipinas. No? Sabi nga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. No? So, faith is a verb. It is an action word. Ibig sabihin, dapat meron tayong pagkilos, dapat meron tayong gagawin. Exercise natin. Sabi nga, galaw-galaw, dapat galaw-galaw, hindi yung naka-steady lang tayo. Kapag naka-steady ka lang, baka pulikat.